Conditional surrender to Savior. Yan. Not only accepting God into our life as our Savior to save us o para tayo ay mapunta sa kanyang kingdom pagdating ng araw. Not only that, kasi hindi natin truly marireceive talaga yung kaligtasan if we won't surrender fully, completely our life to God, to our Savior Christ Jesus. Kanina, binasa po natin dito, sabi po ng Romans chapter 6, verse 11 to 14, ulitin po sa inyo. Ang sabi po dito, kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, dapat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong pagariin ang kasalanan ng inyong mga katawan, mamamatay upang hindi na kayo maalipin na masamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang halimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog sa Kanya na buo ang inyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Okay. Ano po ba yung pinapakita po sa atin dito? Tingnan po muna natin para ma-view out po natin kung ano po yung ibig sabihin ng Panginoon po sa atin dito. Unconditional surrender to the Savior. Romans chapter 6 verse 11 to 13 teaches that Christians must view themselves as spiritual dead to sin's power and alive to God's true union with Jesus Christ. Because their old self was crucified with Christ, believers should not let sin rule their bodies or use their members as instrument of wickedness. Instead, they are called to actively present themselves to God, offering their bodies as instrument of righteousness. Actually, ang tinutukoy po dito is generally the members. Amen. The member of the bodies. Amen. Ibig sabihin po niyan tayo mga Kristiyano. Amen. So, do not present anymore your life into the sin. Amen. So, kailangan maging instrumento na po tayo ng pagiging matuwid at kamanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Now, we can do it. Magagawa po natin yung bagay na yun by surrendering completely our life to God. Amen. But if you want, kung hindi natin isuko talaga yung buhay po natin sa Panginoon, magiging alipin pa rin po tayo ng kasalanan. Kasi hindi po natin talaga maiiwasan yun without giving your life into Christ Jesus. Kaya lamang po, kung mapapansin po natin, why we need a ministry to God? Bakit po ba kailangan na meron tayong ministry sa Lord? Yung attachment po natin kay Christ ay napakahalaga po niyan. And by means of our ministry to God or your churches, yan po yung maglalagay sa atin para tayo po yung mailayo o maipukod ng Panginoon that we might be separate into the sinful nature of this earth, of this land. So, sa madaling salita, mga kapatid sa Panginoon, kailangan na iukol natin yung buhay natin sa Panginoon. Amen. Submit it to God. Kailangan na isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Kaya nga, kung mapapansin natin, after receiving Christ Jesus in our life, we need to choose. Kailangan mag-decide ka sa sarili mo. If you are truly having Jesus into your life, kailangan talaga na piliin mo yung mga bagay din kay Kristo. Amen. Hindi mo bagay parang yung old self mo after receiving Christ, parang i-improve mo lang yung old self. Ano po? Hindi po pwede po yun. Kundi, we must change. Kailangan maging new creations in Christ po tayo. Hindi po yung tinatawag na improve human. Pag sinabing improve human, yung dati mo, after receiving Christ Jesus, dinagdagan mo lang, in-improve mo lang, kumbaga parang nagkaroon ka lang ng kaalaman about the truth in Christ Jesus, pero hindi na bago yung iyong pagkatao. Kaya yun po hindi pa rin separate sa mundo po yun. Amen. Kaya siguro pasok pa rin po yun into personality. Kaya hindi pa rin po pwede tayo talaga na mag-inherit po talaga ng kingdom ng Lord kapag ganun po yung kalagayan po natin. Okay? The Bible not only theological but also practical. So pag sinabi mo practical, it means practice. Amen. Kailangan ipinamumuhay natin yung mga bagay na yun. Sabi ko dito, to obey its message will not only change your position before God, hindi lang para magpalit po tayo ng kalagayan.
sa ating Panginoon, but also your practice before man. Yung nakikita na sa iyong pagbabago, yung nakikita na sa pamumuhay mo, yung mga bagay na inayos sa iyo ng Panginoon. Halimbawa, naging mabuting tao ka na, naging involved na yung buhay mo into God's ministry. Nakikita na po sa atin yun. At hindi na po yung dating pamumuhay natin, the old life, the old pattern. Hindi na po yun nakikita sa atin, kundi there's something changes. Or there's something new in your life already. Yung bang makikita mo na dati talagang sangkot ka palagi sa kasalanan, sangkot ka palagi sa kaguluhan ng mundo, pero this time, sangkot ka na sa kabanalan ni Jesus. Nakasangkot na palagi yung buhay mo sa katwiran ng Diyos. Kaya nga, alam nyo, hindi po ito nagawa sa atin ng religion, kundi nagawa po ito ng ating ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po talaga ng relasyon natin sa Panginoon eh. Kaya pinapanalin po natin ng todo yung ating relasyon kay Jesucristo para magkaroon po tayo ng tinatawag na new creation in Christ. Bagong minalang kay Jesucristo. Not only will change your record in heaven, but also your reputations before men. Yung dati, kilala ka nila, ay ito, dati addict to eh. Dati, lulong na lulong sa droga to. Pero ngayon, nakita mo yung pagbabago niya. Nakita mo yung kaayusan ng buhay sa kanya. Hindi lang naging maayos siya dahil naging mayaman siya. Hindi lang naging maayos siya dahil naging successful siya sa karir niya. Kundi yung kanyang espiritu, yung kanyang ugnayan sa Diyos, yung kanyang pagkatao sa harapan ng marami ay naayos dahil kay Kristo. Bakit? Kasi nailarawan na sa buhay niya si Kristo at hindi na nakikita sa kanya yung dating anyo niya. Yung dating anyo na makasalanang tao. Kundi nilinis na at binalutan na siya ng kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Shall we continue in sin that grace may abound? Para ba sumaganan po sa atin yung kagandahan loob ng Diyos, kailangan natin magpatuloy sa kasalanan. Sabi po dito, now Satan secure, so shall we live in sin. No, hindi na po kailangan po yun. Kailangan na we need to separate our life into the Word. Tandaan po natin, ang mundong ginagalawa natin is full of sin. Everything in the Word is sin. Kahit na sabihin mo, nagtatrabaho ka lang, nag-aaral ka lang, nagpapamilya ka lang, nag-aalaga ka lang ng baby mo, still the sin was there. Nandun pa rin yun. Kahit natutulog ka lang, still the sin was there. Kahit na sabihin mo, naglilinis ka lang ng bahay, still the sin was there. Kaya nga, put our life into a new life in Christ Jesus. Kailangan ilagay na natin yung buhay natin sa talagang banal at makatuwiran na pamamaraan ng pamumuhay na galing kay Kristo. Ang tinuturo po sa atin. Never do the sin again. Although, hindi po natin minsan maiiwasan yan because we're still on the sinful nature. Ano po? Nandito pa rin po tayo into our flesh. Pero, we must deny it. Kailangan na i-deny na natin yung mga bagay na yun. Kailangan na tinatanggihan na natin yung mga bagay na yun. At mas kinagigiliwan na natin at kinaiibigyan na po natin yung pamumuhay po sa kabanalan ng ating Panginoon. Romans chapter 6 verse 1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahan loob ng Diyos? Alam niyo, minsan lamang po nangyari po ito, no po? Hindi po ito uulit-ulitin ng ating Panginoon. Dahil one is enough for God. Yung isang paghahandog po ng sarili ng Panginoong Jesucristo is covered all our sin. Kaya lang nasa sa atin po yun kung paano natin ipamumuhay yung bagay na yun. At ito nga po, magiging sagana po tayo sa kagandahan ng loob ng Diyos if we never sin anymore. Kung tayo po ay lumalayo na sa pagkakasala. Although hindi po natin talaga ma-perfect po talaga na tayo po ay hindi makagawa ng kasalanan dahil sa mata, sa isip, sa salita, tayo po ay nagkakasala. Ano po? So sabi ko nga po sa inyo that this world is subject for sin. Kaya nga po lahat mayroong tinatawag na decaying. So, ibig sabihin po dito, kaya po nabubulok ang mundo po natin. Dahil dati nga po, kung titignan daw po sa satellite, yung ating po mundo,
is talagang green na green po ang kulay po. Pero ngayon po is darker brown. Parang gano'n na po yung kulay po ng mundo. Madilim na po yung kulay ng mundo. So, ang ibig sabihin daw po dito ay padilim na po ng padilim sa kasalanan ang mundo po natin. Kaya kung mapapansin po natin, ang Diyos po mismo, ang sabi po sa atin, God instruct us not to submit our life into sin, but surrender it to God. Amen. Kailangan matutunan natin na magsuko po tayo ng buhay sa ating Panginoon. Amen. Surrender to God. Knowing that you died with Christ. Yung pong ating buhay, alam naman po natin na kasamang pinako sa krus ng ating Panginoon that you are alive to God through Him. Sa pamamagitan niya sa kanyang pagkabuhay, tayo po'y bubuhayin bilang sumasampalataya kay Yesu Kristo. Amen. Now, if you are giving away your life to Christ Jesus, mabubuhay ba tayo? Never. Kasi kailangan po na talaga ang buhay po natin ay ilapit po natin ng todo kay Jesus. Amen. That's why it is very important for us to have relations with God. Amen. Kailangan na mabuhay talaga yung ugnayan natin kay Kristo. Amen. Kung paano, halimbawa, meron kang mahal sa buhay, ano ba? Kung paano mo minamahal ang mahal mo sa buhay, gayon din naman masigit mong ibigin at mahalin ang Panginoon sa buhay po natin. Ang sabi po sa atin ng kanyang kasulatan, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga kautusan. This is how we surrender our life to God. By obeying the voice of God. By obeying the law of God. By obeying Scripture. Amen. Sinusunod natin yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Lord. What God instructing us, yun yung kailangan nangyayari sa buhay natin. Amen. At yun yung kailangan sinusunod natin if we truly love God in our life. Amen. Ganun po yung pagsuko ng buhay natin sa Panginoon. Hindi po yung lagi tayong sumusuway sa kalooban ng Diyos. Hindi po yung lagi natin binabaliwala yung mga mahalagang bagay na inihahandog sa atin ng Panginoon. Kaya nga tayo yung namatay na sa mundo na ito, which is the simple way of living. Amen. Amen. Kaya po tayo namatay po doon dahil sa pag-aalay at paghahandog po ng buhay ng ating Panginoon. Hindi po yan dahil sa sarili po nating kakayanan. Pero bago po ang lahat, gisingin mo muna yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, umpisa pa lang tayo para matulog ka. Umpisa sa kalang tayo para matulog. Maganda po kasi ito eh. Kasi yung sin po talaga, it is the very best subject in a Christian. Napakahalaga po talaga ng sin na yun na kailangan alam natin how to handle it. Kung paano natin na i-reject po yung sin sa buhay po natin. Hindi natin makakaya yan by means of our own. Kundi dahil sa pagdating ni Jesus sa buhay po natin, doon natin nakayanan po talaga na i-resist yung kasalanan sa buhay po natin. Amen. Okay. How is unconditional surrender to God? Paano po ba ito? Siguro maraming nagtatanong, hindi pa papagsuko ng buhay itong ginagawa ko? So, tingnan po natin, check po natin kung talaga nakasuko na yung buhay po natin sa Panginoon. Paano po ba ito? Una-una, meron po tayong tatlong pag-aaralan po dito. Una-una po dito is how is unconditional surrender to God is number one, do not surrender to self. Huwag mong isusuko sa sarili mo yung buhay mo. Yung sarili buhay mo kailangan hindi sa sarili mo nakasuko. Pag ipinasa ilalim mo sa sarili mo, yung iyong sarili, maliligaw ka po talaga. Bakit? Kasi ang susundin mo lang yung mga bagay na gusto mo. At hindi yung bagay na gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Those things which only gratify the body. Mas lalo po lalakas yung fleshy. Yung ibang parang pagiging fleshy po natin, makalaman po natin. Mas lalo lalakas yan kapag sinunod mo lamang po na sinunod yan. It will remind me about our diet. Yeah? Kung papasinin po natin yan. Kung nagda-diet ka, di ba susupilin mo yung katawan mo sa pagkain ng mga fatty foods, ng mga sweets, mga kung ano ng mga pagkain po dyan na bawal, ano po, yung mga nakakataba at nakakasama po sa katawan. Susupilin po natin yan. Pero, if you allow it to eat everything at hindi ka magpipigil sa sarili mo, hindi ka talaga makakapag-diet. Amen. And it causes destructive to your body. Amen. Talagang sisirain po talaga yung katawan mo dito. Kaya nga, dito po ay kumbaga parang kapag tayo po ay nakasuko sa sarili lamang po natin, sinisira po natin yung bagay na napakagandang ibigay sa atin ng Panginoon. Dito we go back to the Eden to remember that we are fallen.
Na kasi kung minsan nakalimutan na ng tao po yan eh. Kasi kalimitan po sa isipan po ng tao, akala po nila na hawak na po nila yung sarili po nila. Actually, alam niyo, tayo po ay pinalayas. Amen. Amen? Amen. Supposedly, dapat nandun tayo itong the great paradise doon sa hardin na ginawa sa atin ng Panginoon. Doon po tayo dapat na wala po sana tayong kamatayan. But before the first fall of man, yung pagkakasala nitong si Eva at Adan, na naganapan po tayo doon, at kaya napaalis po tayo, pumasok po yung mga kasalanan, pumasok po yung mga pangit na bagay sa buhay po natin. At yun po yung pinamumuhay po natin ngayon. Amen. Kaya, it is not strange anymore to hear that we are on the sinful nature. Amen. Kaya lang hindi natin nakikita yun kasi nasanay tayo eh. Amen. Pagkamulat pa lang ng mata po natin dito sa mundo pong ito, nung pinanganak po tayo, ito na po yung kinamulatan natin, na it is not too normal for us. Kasi ito yung parang nakasanayan natin eh. Gigising ako ng umaga, magkakape ako, and then magtatrabaho na ako. Akala natin ganun po yung buhay na kinreate sa atin ng Lord. It is not the God's plan for us. Why we are created by God. Alam natin yung sinabi po ng Biblia, we are created by God to worship Him. Kami po ay para maglingkod sa Kanya, sumamba sa Kanya, magsuko ng buhay sa Kanya. Amen. Kaya dito po pinapakita sa atin, pinapa-remind sa atin ng Lord, pinapaalala sa atin ng Panginoon na yung buhay natin in the Garden of Eden, kaya nga po tayo nawala doon because you are a sin. You are a sinner. Amen. Kaya ano po dapat natin gawin? Ibalik natin yung bagay na yun. If we want to return to God, ibalik natin yung buhay na talagang kinreate sa atin ng Panginoon. That's why God teaches us how to worship Him. Teaches us to serve Him. Amen. Now, we cannot serve God. We cannot worship God without fully surrender your life to Him. If you only submit your life or surrender your life into yourself, hindi mo talaga mapaparangalan ng Panginoon. Kasi every time na mag-worship ka, kahit nandito ka ngayon, nag-worship ka sa Panginoon, but you are really surrendered to yourself, hindi ang Diyos ang napaparangalan doon. Amen. Ikaw pa rin ang napaparangalan doon. Kaya nga kailangan maghari sa buhay mo sa Kristo, and wag mong ilagay sa paghahari yung sarili mo. Amen. Kaya nga, alam nyo, ang Diyos, gusto talaga ng Lord talagang maibaba tayo eh. At gusto ng Diyos talagang maitaas naman siya sa buhay natin. Amen. Dahil in order to worship God, in order to serve God, kailangan talaga sukol-sukol talaga yung buhay natin sa Panginoon. Amen. Yung talagang under the feet or underneath the feet of God, yung nandun lamang tayo, the better place that we are ever had to Christ Jesus is in His feet. Amen. Doon lamang sa paanan niya. Huwag kang kakapit sa braso niya. Huwag kang kakapit sa leeg niya. Kundi doon ka lang kumapit sa paanan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya po, kahit na tagapagtanggal lamang, tagapagkalag lamang ng sandalyas ng ating Panginoon, ay hindi tayo marapat-dapat. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, tignan po natin yung kalagayan po natin. At doon natin makikita kung gaano kahalaga talaga magsuko ng buhay sa Panginoon. This is a value to the people who doesn't know yet God into them. Amen. Hindi po talaga ito papahalagahan ng isang tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. Dahil para sa kanila, they do nothing. Wala silang ginagawa. Walang masama sa pamumuhay nila. Itinataguyod lamang nila yung kanilang pamilya. Itinataguyod lang nila yung kanilang mga negosyo. Walang masama. Yes, if we look into our very own eye, makikita natin walang masama. Amen? Amen. Kung titignan mo ngayon yung katabi mo, walang masama. Kasi ito nga ako, nag-church na nga ako, walang masama talaga. But, sabi niya po ganun dito, only when we go back to Eden, doon lamang na makikita natin yung kalagayan ng sarili natin. Amen. Kung bakit nandito tayo ngayon sa mundo ito, that's supposed to be where we are not here. Amen. Wala tayo dapat dito. Tuwa-tuwa tayo, wow, ganda ng negosyo ko. Wow, I am very prosperous in this life. Pero ang hindi mo alam, no, that is not the prosperous life that we live in our life. Amen. Dahil hindi ito talaga yung buhay
na pinaglagyan sa atin ng Lord. Amen. Kundi gusto ng Lord talaga maipalit niya po tayo doon. That's why we need to surrender our life and conditionally surrender to our Savior. Amen. Kaya tandaan po natin, huwag mong paghariin yung sarili mo sa sarili mo. Kaya kung mapapansin natin, ano po, kapag inutos ng sarili mo, nakasunod ka agad. Amen? Pag sinabi, bili ng iPhone, pag may pambili, bibili. Pag walang pambili, bibili pa rin. Amen? Napansin niyo po ba yun? Pero pag sinabi ng Lord, bumili ka ng Bible, pag may pambili, okay, sobra-sobra pero bibili ako. Pag walang pambili, hindi na bibili. Manghihingi na lang. Nakita niyo po yung difference doon? Doon makikita natin if we are unconditionally surrendered to our Savior already. At kapag nakita mo na nasusunod na sa buhay mo ang Panginoon, yun ang ibig sabihin na hindi na nakasuko ang buhay mo sa sarili mo. We don't really read the newspaper or watch the news to be convinced of it. Kaya napapansin po natin, nahahati yung sex bomb. Amen? Mayroong sex bomb na talagang nakita po natin, na-convert po talaga truly in Christ. Why? Because He surrendered me. Sinuko niya talaga yung buhay niya sa Panginoon, kaya hindi siya maintindihan ng tao. Nasabi kasi ng Biblia, hindi kayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat kailanman hindi nila nakita o nakilala ang ating Panginoon. Subalit nakikilala niyo siya sapagkat noon pa man ay sumasa atin na ang Espiritu ni Jesucristo. Kaya doon pa lang makikita natin, convincing na talagang nahati na talaga ang mundo natin. Nahati na talaga ang pagiging Kristiyano natin. Ngayon, nakikita nyo, di ba? Kung bakit? Wala namang masama sa pag-short ko ng maigli. E paano kung makita ka ng asawa na may asawa? Hallelujah, praise the Lord. You are Christians already. Kaya nga hindi na po natin kailangan magamit yung sarili na natin not to submit ourselves to be a subject to sin to other. Amen. At dapat alam po natin yung mga kapatid, hindi po ba yung tayo yung magiging parang katuksuhan ng ibang mga tao? Anong pakialam ko naman doon? Nag-short lang naman ako. Pakialam ko ba naman sa mga humanga sa akin at naakit sa atin? Normal yun into the very naked eye of the world. Pero into the eye of the Lord, it is not normal. Amen. Kaya nga mapapansin mo, ikaw magkakaroon ka na ng kahihiyan sa sarili mo. Kapag ka-Kristiyano ka na, mahihiya ka na sa sarili mo. Lalong-lalo na, halimbawa, nag-short ka ng maigli, 72 years old ka na. Baka instead na makakakit ka ng mga kalalakihan, yung makakita sa yung lalaki, masuma. Hello? Amen, naiintindihan po ba natin? Ang sabi po sa atin ng Biblia na kailangan hindi na tayo maging instrumento ng kasalanan. Amen? Kaya nga, kailangan na isuko natin yung buhay natin, not to ourselves, but to our God. Amen. Tuloy po natin. Bible evidence of the simple capability of man's body. Ipinakita po yan, di ba, sa Galatians chapter 5, the works of the flesh. Di ba, magkalabat po itong bagay na ito. The work of the Spirit and the work of the flesh is against each other. Amen. Naglalaban po ito. John chapter 3, verse 6, Jesus makes the difference clear. Pinakita po dito na ang ipinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya nga, if we won't surrender our life to Jesus, hindi po talaga tayo maipagpanganak sa Espiritu. At yun ang kailangan po natin dito para tayo makapasok tuloy-tuloy sa kaharian ng ating Panginoon. Galatians chapter 6 verse 8, shall of the flesh reap corruption. Ang nagsisikap ukol sa mga bagay sa laman ay aani ng kamatayan. Subalit ang nagsisikap ukol sa mga bagay sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kung mapapansin po natin dito, kailangan talaga isuko natin yung ating laman. At bigyan po natin ng buhay yung ating Espiritu sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. If you want to please your body, you are subject to sin. But if you want to please your spirit, you are subject to eternal life. Subject. At yun yung magdudulot sa atin na tayo po yung magiging kabilang sa ating Panginoon.
Ephesians chapter 2 verse 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinabubuotan ng Diyos. Kaya nga kapag ang buhay pa rin po natin, no, ang sarili pa rin po natin, nakasuko pa rin sa sarili po natin, ibig sabihin niya makalaman ka pa rin. Kaya mapapansin po natin, no, ano po ba yung kinahihiligan ng mga taong makalaman. Yung mga bagay dito sa sanlibutan na ito, enjoy na enjoy pa rin po nila yan. Yung pagsasayaw ng mga sayaw na sabihin po natin kamimari-mari pagdating sa harapan ng Panginoon, gusto pa rin po natin sayaw niyan para sa atin. It looks normal. Diba? Yung sasayaw kahalimbawa ng mga awitin ni Lady Gaga, yung sasayaw kahalimbawa ng mga awitin ni Taylor Swift, sa atin it looks normal. Wala tayong nakikita kasalanan doon. Pero after receiving Christ and you are already surrendered your life to Christ Jesus, makikita mo na yung mga bagay na mali doon. Amen. Makikita mo na kung ano yung mga bagay na magdudulot sa iyo ng kapahamakan doon. Amen. Makikita mo na kung alin doon yung maghahatak sa iyo patungo sa impyerno. At anong gagawin mo ngayon? If you are truly surrendered your life to Jesus, makikita mo, hindi mo na gagawin yung bagay niyo. Hindi mo na papanoorin yun. Hindi mo na sasayawin yun. Hindi mo na ilalagay yung sarili mo doon. Dahil it all subject to sin. Kaya kapatid sa Panginoon, matuto po talaga tayo na hindi magsuko ng ating sarili sa ating sarili. Amen. Huwag po natin isuko yung ating sarili sa laman. Biblical examples of men who had surrendered to flesh. Tingnan niyo po ito. Almost there. Kung tutuusin, inabot na po sila ng Diyos. Subalit, ang nangyari po dito, they still surrendered their life into the flesh. Kaya napahamak pa rin po sila. Sino ito mga tao na ito? Number one is ito po si Felix. Nandun na, isisave na po sana siya sa pamamagitan po ni Apostol Pablo, pero still, mas pinili niya pa rin po na hangarin yung suhol ni Pablo kaysa doon sa ipinamamalita nito si Pablo. Alam niyo, ito po si Felix ng panahon na yun, it almost got there. Nandun na po sana pwede na siyang maligtas. Kaya lang, ang problema po dito, mas binigyan niya ng turon yung bride ni Paul. Naintindihan niyo po? Instead na listening to the God's word, the gospel of salvation, nireject niya yun. Mas pinakinggan niya kung ano yung bagay na tinitipok ng sarili niya, which is money. Amen? Rich young ruler. Alam na alam po natin na napahamak ito. Sabi niya, mula sa aking pagkabata, ginagawa ko na ang kautusan. Sabi ng Panginoon sa kanya, isang bagay ang dapat mong gawin. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ang napagbilan ay ipamigay mo sa dukha at sumunod ka sa akin. It's very sad. Lumarinig niya yung bagay niyon. Because of his wealth and riches, hindi niya natanggihan yung kayamanan, kundi ang natanggihan niya yung panawagan ng Diyos sa buhay niya. Amen. It is the same attitude of a lot of people today. Tinatanggihan nila yung mga bagay kay Kristo, pero iginagrab nila yung opportunity na binibigay lamang ng mundo na ito. Hallelujah! Kaya nga, kaya nakasuko ang buhay natin sa laman, talagang hindi mo igagrab yung opportunity to be saved, but you grab opportunity to be rich. Amen? Ibig sabihin ito, surrender to flesh. Ito si King Herod. Dahil iningatan niya yung kanyang kapangyarihan, akala niya mayroong aagaw ng kanyang pagiging hari. Kaya ano nangyari po dito? He contradict our Savior. At siya pa po yung gusto magpapatay dito sa ating Panginoon. Kaya kapatid sa Panginoon, yung ating katanyagan, yung ating kapangyarihan, hindi po dapat natin pinapahalagahan yan. In contrast with our Christ, the King, that we need to value. Yun po yung kailangan na mapahalagahan po natin sa buhay po natin. At alam niyo mga kapatid sa Panginoon, hindi naman po talaga mahirap na i-value natin ang Panginoon sa buhay natin because He deserves. He is worthy. Kaya lang kung mapapansin po natin, kapatid sa Panginoon, bakit marami pang tao ngayon mas pinipili yung ibang bagay kaysa sa ating Panginoon?
Kaya sa halimbawa, yung pagsisimba na lang, kung minsan hindi nila mapili-pili yung pagsisimba dahil sa kanilang kaabalahan sa mga bagay na ginagawa nila sa mundo na ito. You are the same with these people. Katulad din po tayo kapag gano'n ang ating attitude. Amen. Kapag inuuna natin itong mga bagay na ito na nandito sa sanlibutan na ito, before our God, I tell you, you surrender to your flesh. Amen. Amen? Naintindihan po natin? Lakas nga po ng amen kung naiunawaan po yun. Kapag pinili mo yung mga bagay, inuna mo yung mga bagay dito sa mundo na ito, contrast with our Christ Jesus, I tell you, you are surrendered to your flesh. Pero kapag inuna mo, you put God first into your life, ibig sabihin mo, you are really surrendered to Jesus already. Amen? Sabihin niyo po, itong panghuli na ito. Itong panghuli na ito, ganito ang kalagayan ng marami. Si Dimas. Ito po si Dimas, iniwanan niya yung kanyang pagsama into the ministry of Paul. Ano po nangyari dito? Nahumaling siya sa karayawan ng mundo. Naakit siya into the allurement of this world. Kaya kung mapapansin po natin, marami po into Christian community, iniiwan nila yung kanilang mga panawagan sa Panginoon, iniiwan nila yung ministry nila dahil sa kanilang kaabalahan sa mga bagay sa mundo ito. Kaya kapatid sa Panginoon, take a look at this. This is very serious. At hindi natin namamalayan na yung buhay natin is submitted already into a sin of this world. Masyado natin ginagawang instrumento yung sarili natin into the sin of this world. Akala natin na hindi tayo maliligtas kapag ganun po yun. Amen. Kaya yung simple na pananaw natin, wala akong ginagawang kasalanan. Malinis ang aking buti. Come on! Ito nga po yung sinasabi sa atin ng Lord na kapag tayo nakasuko sa laman, hindi natin bibigyan talaga ng value o importante o halaga ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. We cannot prioritize God in our life. Amen. Kaya kung mapapansin po natin, mas una sa atin yung ibang bagay kaysa sa Panginoon. Mas hindi natin pinapahalagahan ang Diyos kaysa sa mga bagay sa buhay po natin. Buksan po natin yung ating mga mata. Dahil kailangan po talaga ng bawat isa sa atin after receiving Christ Jesus, we must unconditionally surrender our life to Jesus. Gusto po mo, kapatid. Hindi tayo matatawag talaga na disciple of Christ kung ang buhay po natin ay hindi nakasuko kay Kristo. Na kahit mag-gather ka ng kaalaman, na kahit mapuno ka ng knowledge about the words of God, if still na hindi nakasuko yung buhay mo kay Yesu Kristo, hindi mo inuuna si Kristo, hindi mo priority si Kristo, hindi siya yung first love mo, hindi mo ginagawang una sa lahat ang Panginoong Yesu Kristo, I tell you, nonsense lang lahat ng nabasa mo. Baliwala lang lahat ng ito because the Bible teaches us to be practical. Amen? We need to practice everything that we heard, everything that we learn into the Bible, into the lips or the mouth of God. Kailangan ipinamumuhay natin yung bagay na yun. Hindi lang sinasabi, hindi lang namumutawi sa bibig, kundi ipinamumuhay. Let us put God first into our life. At magagawa mo lamang yung kapag isinuko mo na yung buhay mo sa Panginoon. Ang sabi po ng Santiago chapter 4 verse 4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So dapat nga alam nyo, we are already Christian and we must be rejected to the world already. Kaya kung mapapansin po natin sa Christian, kapag naging totoong Kristiyano ka sa Panginoon, nakita ng tao na naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ka na halos bibigyan ng favor dahil alam nila na magkalaban ng itong bagay na ito Dahil ang tao na mumuhay sa libutan is living on flesh. At ikaw naman, naglilingkod ka sa Panginoon is living into the Spirit of our Savior. Magkalaban itong dalawang ito, sabi ng Galatia.
Kaya hindi po talaga ito magkakasundo kahit kailan. Amen. Kaya hindi nyo napapansin, yung inyong trabaho, makikita mo, is complete with your schedule into your ministry. Amen. Hindi mo nakikita na yung iyong paglilingkod sa Panginoon is always complete with the things that you've done personally in this life. Makita mo yung mga bagay na yun, kapatid. Kaya hindi magkasundo-sundo yung schedule mo. Yung schedule mo sa mundong ito at yung schedule mo kay Kristo, hindi talaga magkasundo mo yan. Bakit? Dahil yan ay labanan ng flesh at ng Espiritu. Amen. Amen. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon po sa atin, you cannot serve two masters at the same time. You will love the one and you despise the other. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, mag-isip ka. If you want to surrender your life unconditionally, kailangan matutunan mong i-priority ang Diyos sa buhay mo. Unahin mo ang Diyos kahit na anong kalagayan mo, kahit na mahirapan ka pa, kahit na walang favor sa iyo, unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Sapagkat ang mundo na ito, kapag kinaibigan mo, ibibigay lahat ng favor sa iyo ng itong mundo na ito, huwag ka lang manatili kay Jesucristo. Yan ang labanan po niya. Kaya even in Christian community, makikita mo naghahati na po talaga. Yung talaga totoong suko ang buhay ni Kristo at yung mga Kristiyanong hindi talagang nagsuko ng buhay ay magkahati po ito't magkalaban. Amen. Amen. He is also saying that you do not need to surrender to flesh. Sinabi rin po sa atin ito, kaya nga, admiring mostly worldly pleasure rather than spiritual pleasure is a fleshy living. Yung kumbaga parang lagi tayo, naaakit tayo ng mga bagay sa sanlibutan, pamumuhay po sa naman po ang tawag po doon. Amen. Hindi po po yun yung talagang tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Because things in the world is fleshy. Lahat ng mga bagay po na nandito sa mundo ito ay maglalagay sa atin para lumakas yung ating laman. Amen. Maglumakas yung pagnanasa natin dito sa mga makamundong bagay na ito. Amen? Amen. Galatians chapter 6 verse 8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman, ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. So, gusto ng tao mapunta sa langit. Amen? Gusto ng tao magkaroon sila ng kaligtasan. Pero ito na po, sinasabi ng ating Panginoon na ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok, pagkawasak. Amen. Kaya nga, ano pa po yung dapat na gawin po natin? Sundin na lamang po natin yung mga bagay na napakinggan po natin sa Lord. Amen. Because we all know how to have eternal life. Alam na natin kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lamang po, buksan natin yung ating puso at isipan at espiritu para maunawaan mo itong mga bagay na ito and submit your life into Christ Jesus. Amen. And not into the flesh. Kasi ito flesh na ito talagang takot-takot ito sa mundo eh. Matakaw ito sa mga bagay na maggawain makasanlibutan. Kaya hindi mo napapansin. Minsan kailangan mo na si Lord sa buhay mo. Nagkakasakit-sakit ka na, pero ayaw mo pa lumapit sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi mo makita yung halaga ng Lord. Dahil nakasuko ang buhay mo sa sarili mo lamang. And what your self need or what your self wanted, yun lamang yung talagang pinipili mo sa buhay mo. And not what God's like for you. Amen. Kaya pansinin mo, hindi ka na nagtatanong sa Panginoon, Lord, ano ba yung gusto mo gawin ko sa maghapon na ito? Wala ka nang tanong-tanong sa Lord. You cannot trust God anymore. Ang sabi niya po sa atin, Proverbs chapter 6 and 3, ang sabi po sa atin, trust in the Lord with all your heart and not lean on unto your own understanding. Huwag ka magtiwala sa sarili mong makayanan. Gusto ng Lord that you keep on acknowledging Him. Sa lahat ng gagawin mo, isang buhay mo sa Kanya. Bakit? Kasi gusto ng Lord na hindi ka mapahamak, hindi ka mabulok, hindi ka madikay. Amen? Kaya nga, pagpapansinin po natin, kapag tayo po nakasuko sa sarili natin, wala tayong pakialam. Whatever your decision is, yun na yung tatayuan mo sa sarili mo. Basta ako, kailangan kong gawin ito. Walang makakapilit sa akin, even God. Nakita niyo po yung mga tanya, yung gumawa ng Titanic. Ano nangyari? Kahit na ang Diyos, hindi papapalubog itong barko na ito. Ano sabi niya po? Sa isang iglap, nahati yung barko.
So kapatid sa Panginoon, ganun po yung nagiging aura natin, yung ating yung pagkikiharap natin sa Diyos. Kapag hindi natin inuna ang Diyos sa buhay natin, parang tayo mga taong ganun, na nagsasabi, even God cannot break my decision. Come on, magkaroon tayo ng takot. Dahil hindi lahat ng bagay ay talagang kaya natin sa sarili natin. We need God. We are hardly need God in our life. Talagang kailangan natin ng Diyos. Kahit sa trabaho mo, kahit sa pag-aaral mo, sa pagpapamilya mo, pagpapalaki ng anak mo, you need to submit and surrender your life to God. Amen. Lahat po yan. Number 2, do not surrender to Satan. Ito yung pinaka hindi natin naiintindihan kung minsan na hindi natin alam na kasuko na pala yung buhay natin kay Satanas. How are we being surrendered to Satan? Paano po ba nangyayari ito? The song from outside, remember Eden? Kung babasahin po natin, di ba? Basahin po natin sa Genesis chapter 3, verse 1 to 7. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Basahin ko po sa inyo. Ang ahas sa pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsan, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman, ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pagka raw ay kumain ng bunga nito, o humibo man lamang ng punong iyon ay mamamatay kami. Hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Uwi ka ng ahas. Tingnan niyo po ito Ganyan ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga ninyo, magkakaroon kayo ng pagkaunawa, kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda po sa paningin ni Eva, kaya natukso po siya. Ano sabi po dito sa verse 3? Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna iyon, pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Ano po ba yung pinagbawalan sa atin ng Lord? Ayaw ng Lord na tayo po ay nasa sarili lamang natin. Amen. And sometimes, alam niyo po, hindi natin alam that instruction, every instructions that we receive in ourselves, into ourselves, is the instructions of Satan already. Hindi natin alam na kasukol na tayo doon sa pamamaraan ni Satanas. Kaya hindi po natin namamalayan na we are under the curse of Satan. Kaya yung buhay natin, wala tayong kamalay-malay. Na pagdating ng araw, impyerno na pala yung bagsak natin. Dahil hindi natin napagbigyan yung talagang desisyon ng Diyos sa buhay po natin, kundi ang napagbibigyan po pala natin yung instruction na ibinigay po sa atin ni Satan, which is, ano po sabi niya po dito sa verse 4, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Di ba po, napakalaking panliling lang yan? Kasi di mabuhay ka na mabuhay sa mundo ito, wala ka namang ginagawang kasalanan, wala masama sa ginagawa mo. Then go back to Eden. At doon mo marirealize na ang buhay pala natin ay hindi dito sa mundong ito. Amen. We are created and God put us into the paradise. Amen. Nilagay tayo ng Diyos doon sa paraiso. At yung buhay natin walang kamatayan. And note this, na ang buhay natin matapos kainin ni Eva at Adan yung bunga pinagbabawal, tayo ipinatapon. Saan tayo pinatapon, mga kapatid sa Panginoon? If you recall it, saan ka pinatapon? Ha? Hindi nyo alam? Nasaan ka ba ngayon? Dito sa Jacob? Hindi. Dito sa mundo. Amen? Ibig sabihin po niyan, wala na tayo sa Garden of Eden, which is the paradise, yung paraiso na yun. Nandito tayo sa mundo. Ito po yung consequence natin. Na ipinabuhay po natin. Dahil kabayaran ng kasalanan po natin ay ito. At kapag hindi pa po tayo natigati dito sa kabayaran na ito, ano sabi ng Lord? For the wages of sin is death. Amen. Amen. At yun po'y wala na po talaga makasasalba po sa atin doon. Amen. Into the second death. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, try to burn it into your mind that this life is not ours.
Amen. Hindi para sa atin itong buhay na ito. Dahil tayo po'y nakikipamayan lamang sa mundo ito. Amen. Dumadaan lang po tayo dito. This is our pilgrims. Pero ang talagang buhay natin was there. Amen. Into the kingdom of God. Amen. Kaya do not really enjoy the things in the world. Sabi ng Lord, do not love this world or even things in the world. Ang mahalin mo si Jesus. Ang mahalin mo yung mga bagay na panlangit. Amen. Amen. I-accept that Satan's deception. Kaya nga huwag po tayo magpadaya. Hindi ito yung buhay natin. Kaya nga, we must submit our life. So po natin kay Jesus yung buhay po natin. Naintindihan po ba natin? Amen. Kaya nga, yung mga talaga kumbaga parang tuwa-tuwahan po dahil nagtatagumpay ka sa mga pangarap mo dito. But if God is not with you, I tell you, dadaling ka niya sa impyerno. Amen. Ulitin ko po sa inyo, kapatid sa Panginoon. Masarap magtagumpay sa mundo na ito kung ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang nagbigay sa inyo. Amen. Sapagkat ang sabi niya, sino lamang ang maliligtas? Tanong po nitong mga tao na ito. Ang sabi niya, yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, pag sinunod po natin ang kalooban ng Diyos, ang sabi niya po sa atin, at tatanggap kayo ng makasandaang ibang pagpapala sa buhay na ito. Which means, God will bless you. Amen. God will prosper you. 100% of blessing, ipagpapala sa inyo ng Panginoon. But this comes from the Lord, from our Master, the provisions of our life. Amen. Siya po yung magbibigay ng lahat-lahat ng bagay sa buhay natin, and not the offer of this world. Amen. Paano ba mangyayari ngayon na si Satan pa lang yung nagbigay sa inyo ito kapag lumalayo ang buhay mo sa Panginoon? Kapag halimbawa, pinaprosper ang buhay mo, pero nawawala ka naman sa Diyos. Binigyan ka ng magandang trabaho, malaking sweldo, pero hindi ka na makapag-church. This is how we surrendered our life to Satan. Kapatid sa Panginoon, pag-isipan niyo po mabuti ito. Go back into the Eden, and then matitrace out mo yung buhay mo na hindi pala dito. Kung naiintindihan mo. If you truly read the Bible, mauunawaan mo ito. If you have Christ Jesus in your heart, maiintindihan mo ito na ang buhay natin ay hindi dito. Kaya nga gusto ng Lord talaga na tayo mo'y maipanglak sa Espiritu. Sapagkat ang pinanglak sa Espiritu, ang Espiritu pinanglak sa laman ay laman. So, pag pinanglak ka sa laman at nabuhay ka sa laman, you will reap destruction. But kapag pinanglak tayo sa Espiritu, we will reap eternal life. Amen. Kaya kapatid sa Panginoon, pag-isipan mo itong mga bagay na ito. Ang katotohanan po, kapag tinanggap natin, yan po tayo makakalaya. Pero if we justify it, if we contradict it, I tell you, hindi mo maiintindihan talaga kung paano makapunta sa paghahari ng Panginoon. Do not accept the lie of Satan. Papakita sa iyo ni Satan yung ganda ng bunga ng mundong ito. Na sa tingin mo, napakasarap sa paningin mo itong bagay na ito. Masarap, maraming pera, pero napakadelikado. Amen? Amen? Kaya nga sabi nga po nung iba nababasa ko, certified pinag-resign ng Lord. How about you? Are you certified na pinag-resign ng Lord? O certified tinanggihan ng Lord? Hello? This is not a joke. Seriously, dapat maintindihan niyo yung bagay na yun. God sometimes calling us to be a fisherman. Amen. At alam po natin yan, na kapag tinanggap mo si Jesus, yung panawagan ni Jesus sa buhay mo, He will make you a fisher of man. Amen. At alam ng Panginoon ang pangangailangan mo. Huwag kang matakot. Paano ng Panginoon, paano na Lord yung aking kabuhayan? Bahala, Diyos yan. Kung ano yung bagay na binitiwan mo, He will multiply it and it return it to you back. Tandaan mo yung bagay na yun. Walang bagay na kakagawin sa iyo sa Panginoon. Kapag inuno mo ang Diyos sa buhay mo, kapag inuno mo si Kristo, isinuno mo sa Diyos ang buhay mo, I tell you, walang bagay na mawawala sa iyo. I-multiply niya pa yung bagay na yun. Alam mo, kaya po may mga nawawala po sa atin, dahil ang hindi natin alam, si Satan talaga ang nagtatagal niya.
Bakit? Kunyari, o-opera ka ni Satan ng pagkaganda-gandang bagay. Pero, ang hindi mo alam, pag dumating na yung pihit ng kamay ni Satan sa buhay mo, yan ay para sa ikapapahamak mo. Pero ang Diyos, kapag nagpala si Yesu Cristo sa buhay mo, gusto kong malaman mo, a single cent that you earn, that you gain from our God, I tell you, mai-enjoy mo ng sobra yan. Amen. Kahit na yung pinakamaliit na bagay na ibinigay sa iyo ng Lord, matutuwa at magkakaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, at katuwiran na gagaling sa Panginoon. Bakit? Sa Diyos galing. Sa Diyos galing. Bakit? Kasi if it is coming from God, it is righteous. Hindi ba baluktatin ang buhay mo? Pero kapag kayong kayamanan na meron ka ngayon, binabaluktat yung buhay mo, tinatwist yung buhay mo. Hinohold back papunta. Para hindi ka makalapit kay Jesus. Ay dahil galing ka sa Satan yan. Amen. At yan yung tinatawag na surrendered life to Satan. Hindi natin namamalayan yun. Hindi namamalayan ng tao. Nagpapaka-ramya sila sa buhay nito. Sinusunod nila yung kalayawan ng kanilang katawan. Kaya nakita niyo po ba na ang tao kapag nahumaling na po sa pagkita lamang po ng salapi, nakakalimutan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Hello? Going against what God says is surrendering one's life to Satan. Naintindihan mo natin yun? May tinuturo sa iyo ang Panginoon. Mayroong mga bagay na gustong mangyari sa buhay mo, Panginoon, but you contradict it, but you are opposing to it. You are against it. Anong ibig sabihin nun? Sinusuko mo yung buhay mo kay Satanas at hindi sa ating Panginoon. Kapag tinanggihan mo yung order ng Lord sa iyo, pagsuko yan kay Satan. Kapag kinakamaran mo yung mga bagay na gustong mangyari sa iyo ng Lord, sinuko mo yung buhay mo kay Satanas. Those things which go against the gospel. At ano po ba yung mga tinuturo sa atin? 1 Timothy chapter 6:20. Timoteo, pakaingatan mo at ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang lumalapastangan sa Diyos at ang mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. Kasi nga po, kung minsan, si Satan, lagi niyang binabaluktot. He will tell the word. He will pervert the word. Kaya nga mapapansin po natin, marami pong mga Kristiyano sa pag-aakala nila totoo sila sa Diyos, hindi nila namamalayan the gospel of God will be perverted. Naisishare nila perverted yung salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo po kay Timoteo, sabi niya, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala ko sa iyo, which is the gospel. Amen. O ingat mo na ipahayag ito. Do not compromise it, sabi ni Pablo. Huwag mong i-compromise yung katotohanan sa gusto lang mangyari ng tao. Kaya alam nyo, kapag hindi po talaga nakasuko ang buhay mo kay Jesus, alam niyo po ba mangyayari? You will be offended with the truth. Kaya nakita niyo po, yung napansin niyo po doon sa mga issue po ngayon, yung viral po ngayon about doon sa mag-asawa niyo. Nagalit sila. But if you are true Christians to God, if you are unconditionally surrendered to our Savior, anong sasabihin mo doon? Tama lang yung ginawa nitong tao na ito. Amen. Sapagkat gusto niya yung kalitasan ng kanyang asawa at hindi yung kita. Amen. Amen. Di ba ba? Naintindihan niyo po yun? Kasi ang tao nakatingin lamang sa kikitain. Pero hindi niya nakikita yung kahalagahan ng kaluluwa na makalagay sa kanya sa buhay na walang hanggan. Kaya ang daming na-open. Even Christian na-open. And who are those Christian? Hindi ko po sinasabi na yung mga nag-react na yun, ay Christian that surrendered their life into Satan because it surrendered to lie. Amen? Amen. Sabi po nung iba po doon, may nabasa po ko sa mga komentar ko, ang sabi po nung comment doon, dapat kapag pinapahayag mo ang salita ng Diyos, walang natatapakan. Paano hindi ka matatapakan? And that was the word of truth. And we are living on lie. Buhay natin is a lie. Amen. Yung buhay natin sa mundo dito. Kaya nga, the truth will set us free. And who is this truth? When you accept Jesus Christ, the truth
Is the way, the truth, and the life. Siya yung buhay na kailangan ipinapabuhay natin. Siya yung way, siya yung daan. Sa kung hindi natin mapapansin po yung mga bagay ngayon, binabalugtod po yun because of the lie of Satan. Kaya sabi nga po dito ni Pablo ulit, sabi niya kay Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala ko sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang lumalapastangan sa Diyos at ang mga pagkatalo tungkol sa hindi totoong kanunungan. Which is the knowledge, the wisdom that coming from God. Amen. The one who stand firmly to the words of truth. Yung tumatayo sa salita ng Diyos. Amen. At hindi yung tumatayo sa salita lamang ng tao. At hindi tumatayo doon sa mga narinig niya lamang, which is not consist in here sa Biblia. Tandaan nyo, pag may napakinggan ka sa tao, basahin mo agad sa Biblia para hindi ka madaya at malinlang sa panas. Amen. Do not surrender to Satan. Ano po ang ibig sabihin po nitong 1 Timothy chapter 6 verse 20? 1 Timothy 6:20 is a final charge from Paul to Timothy, urging him to protect the gospel's message from distortion and to avoid empty, irrelevant, and false knowledge-based argument that leads people away from the faith. It emphasizes guarding sound doctrine and focusing on truth over speculative, godless chatter. Anong sabi po dito? Yung mga haka-haka lamang po. Yung mga pakikipag-usap na tamang kwento lang. Tamang galing lamang sa sarili niyang kaunawaan lang. Pero hindi naman hinalukay yung gusto ng Diyos na ipinapahayag na katotohanan. Kaya kapatid sa Panginoon, bago po tayo makinig sa kung ano-anong mga haka-haka, basahin mo muna po ang Biblia. Amen. Dahil kung mapapansin po natin, ang Biblia po talaga is contradicted to our life here. Yun sa buhay po natin dito. Kaya nga sabi ng Lord, do not be friend with the Word. Gaya ginagawa natin kaaway ang Diyos. Kaya nga kung iaayon lamang po natin ang salita ng Diyos into the Word, this system, I tell you, that is surrender to Satan. Pagsusuko po natin kay Satanas yung bagay ngayon. Kaya nga, kailangan po tayo magipapagmasin po. Ano po? Amen. Kailangan po na tayo po yung maging very watchful po sa mga bagay na nagaganap po sa atin. Amen. Hindi lahat ng parang tunog na salita ng Diyos ay galing sa Diyos. Amen. Kundi yung tunog ng katotohanan mula kay Kristo ay dapat nag-aayos ng buhay. Amen? Amen. Huwag ka papayag na aayunan pa yung pamumuhay mo sa mali. Dahil hindi po words of God po yun. Dahil yung salita ng Diyos, the gospel of God, the doctrine of God, the sound of doctrine, ay hindi po yan nagkatolerate. Kundi convincing ng buhay natin, babaguhin po talaga nito. The flesh cries for indulgence and sin. Sabi ng Romans chapter 6 verse 12, huwag na ninyong pagariin ang kasalanan sa inyong mga katawan. May kamatayan upang hindi naman ninyo masundin ang masamang hilig nito. Come on, we must submit to Christ Jesus. Do not submit to Satan. Dahil si Satan, ang lahat ng tulak sa inyo, puro kasamaan, puro kasalanan, puro mga bagay na kalayawan sa mundong ito. And do not surrender your life. Do not surrender your family to Satan. Amen. Amen. Kaya mapapansin po ninyo, tingnan mo yung pamilya mo. Tingnan mo kung anong sentro ng pamilya po ninyo. Kapag halimbawa ang sentro ng pamilya ninyo, kabuhayan lamang po, pakita lamang ng salapi, ibig sabihin niya, it is not surrender to Christ. Kailangan ang sentro ng pamilya po natin, ng tahanan natin, na lahat ng bagay sa buhay natin is Christ Jesus. Amen. Halimbawa, pag nag-uusap kayong mag-asawa, nag-uusap kayo ng mga pamilya, ng iyong mga anak, tingnan mo kung ano ang sentro ng pag-uusap ninyo. Kung sa araw-araw na lamang pinag-uusapan ninyo, paano ba tayo kikita, paano ba mag-i-increase yung kita natin, paano ba mag-i-increase, okay, hindi masama po yung bagay na yun. Kaya lang dapat nakatuon tayo. Our perspective is always there in Christ Jesus. Amen. Okay, halika mga anak. Halika mga kapatid ko. Pag-usapan natin yung business natin. But before that, kailangan let us read the Bible first. Pag-usapan natin kasama si Jesus. Huwag mo pag-uusapan niyo ng talagang kayo lang. Wala si Jesus, kalagitnaan po natin. Tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon, pag-usapang pera, napakadelikado.
Diyan pumapasok si Satanas. Pag-usapang kayamanan, papasok si Satan po dyan. It will deceive us. It will give us more life para mapahamak ang buhay natin. Even doon sa inyong pamilya, sa inyong pag-aasawa, kapag hindi kasama si Jesus sa pag-uusap nyo, magkakaroon lang ng kasinungalingan po dyan. Romans chapter 6 verse 12, kung ba't ninyo pagaliin ang kasalanan sa inyong mga katawan, may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Kaya kapatid sa Panginoon, alam niyo po yung kalayawan, yan po yung mga tao na nahuhumaling lang sa mga bagay ng mundo. Yung kahit na baliwala na sa kanila, kahit wala na silang Kristo sa buhay nila, okay na. Basta trabaho sila ng trabaho, pamilya sila ng pamilya, saya, kalayawan lang din sa mundo na ito. Ay dahil yan po yung tinatawag na kalayawan lamang ng mundo. At doon tayo nababalutan ng maraming pagkakasala. Yan po yung panahon ni Noah, na kung saan inabot po sila ng baha, kaya hindi po sila naligtas dahil sa kalayawan po ng mundo na ito. Satan comes for sin and indulgence with a design. Alam nyo, ito po ang bagay nito, yung mundo, ano po, yung kalayawan ng mundo. Gusto ko po na makita nyo po itong bagay nito. Yung mga bagay na ginagawa natin sa mundo na ito, it is designed with Satan. Hindi po ito yung design ng Lord na buhay para sa atin. Hindi tayo, kumbaga parang God designated man to live here. Kapag hindi po yun ang gusto talaga ng Panginoon eh. Kaya nga kung mapapansin mo na bakit, wala naman akong ginagawa, pero bakit mayroon dumating na problema? Try niyo po yun. Mag-experiment po kayo sa buhay niyo. Wala kang gagawin. Sige, kumain ka lang, matulog ka lang. Pero makita mo, darating ang problema. Even in Christian nga, di ba? Kahit nasa Lord tayo, darating pa rin ang problema. Bakit? Kasi this is not the design of God into us. It is the design of Satan to us. Yung magkaroon tayo ng chaos life. Yung magkaroon tayo ng chaotic life. Yung magkaroon tayo palagi ng kaguluhan. It give you mess. Diba? Kaya nga kung mapapansin po natin, di ba? All our mess become message when we accept God already in our life. Lahat ng mga kakonsultan natin sa buhay po natin, lahat ng mga pangit na bagay sa buhay po natin, pag tinanggap po na si Jesus sa buhay mo, nagiging good message na yan. Amen. That can transform the life of every people. Kapag nakita po nila yung mga testimony niyo, katulad ng mga testimony niyo po kanina po dito, kapag naririnig po ng iba yan, nag-inspire po sila, ewan ko lang kung pinakikinggan ng iba. Amen? Pero I hope na pinakikinggan niyo po yung mga testimony po dito. Even though kahit na simple testimony lamang po yung makakapagturo sa buhay mo yan. Dahil alam niyo po ba, kapag sa testimony mo, itinaas mo si Kristo sa buhay mo, that was the design of God into you. Maraming nakakabutin po yung bagay niyo. Ganun kahalaga, ganun ka-powerful yung testimony mo na natanggap po sa Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, do not allow your story to be, kung bakit parang storytelling ka lang ng mga bagay na nangyari sa isang mundo nito. Ay, alam mo ba, dati yung naging boyfriend ko, ganito, ganyan. It is sin. Amen? Pag pinagay mo yung mga bagay-bagay na magsalibutan lamang, kalayawan ng mundo, dati namin pera eh. Alam mo ba, dati, magligo-ligo at shopping ako. Bumibili ako, brother na naman. It costs you, it's something to your sin. Amen. Kaya po tayo, mag-ibarin, tingnan niyo po yan ha. Kinuwento ko sa iba yun, nagkakaroon siya ng interest. Ay, gusto ko rin imanan. Gusto ko rin na magkaroon ako ng maraming pera para shopping ako araw-araw. Eh pag narinig ni Sister Mary yun, delikado ako. Baka mamaya sabihin ko, tagal ka hindi nag-shopping. Bakit ka nga ba last nag-shopping? Kahapon. So, di ba? Hindi niyo po napapansin yun. Kasi layo po ng pamunduhan po yun na it turns to us as sin. Nagiging kasalanan po natin yun. Kaya nga, let us put away all sin. Pagkaling po natin sa buhay po natin yan. Submit our life to Jesus. Amen. Romans chapter 6 verse 13. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang halimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamahan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan ng kabutihan. So, sabi ko nga po sa inyo, dapat yung mga bagay na ikukwento mo sa kapwa mo, yung makapagbibigay sa kanya ng inspirasyon para lumapit siya sa Diyos. Amen. Hindi yung nakwento mo, kinuwento mo sa kanya, tayo yung kinita ko. Okay lang, mag-testimony yun. Katulad kay Sister Karen, nakita niya, yaman, ano?
Grabe, sana all. Sana all. Di ba? Maraming benta. Gusto niyo ba yan? Ha? Ayaw niyo? Oh, plastic naman itong mga tao na ito. Hindi magpakatotoo sa buhay. Sino tao ayaw ng pera? Ha? Tanongin mo yung katabi mo, ayaw ng pera? Pag sinabi mo ayaw mo, hindi ka magpapalangin ng Diyos. Alam mo na kung saan mo dapat kunin. Kasi sila, pinakita nila yung faith nila. Sabi nila, yung sinabi ni Sister Mary Ann, Pastor Mary Ann, itatak lahat dito. For the glory of God yun eh. Amen. Hindi naman itatak dito yung para bumili ka ng red horse. Bumili ka. Hindi naman eh. It is our faith. Amen. Tinuturuan kasi tayo ng Lord na magtanim sa Kanya. At ako rin daw, nasubukan ko po nung araw po yun. Na nagtanim ako sa Panginoon. Yung sa akin pa nga po, hindi pa sa akin galing eh. Kaya tatandaan niyo po noon, yung gusto ko po na, yan na gusto, napilitan niya na naman. Tatandaan niyo po noon yung bago po ako sa Panginoon po. Ito pa lang ulit, ano po, baka mamaya nakalimutan niyo na eh. Baka mamaya akala niyo, iba na yung pastor niyo po dito eh. Noong araw po, nung sa men's ministry po namin noon, bago pa naman po ako noon, gusto ko talaga mainit na mainit ako. Gusto ko atin ako niyan, pas. Lord, pinagpapray ko sa Lord yan, Lord, gusto ko na bigyan mo ako ng 100 pan-tithes. Pang-offering. Sabi ko sa Lord po yan. Tapos pinag-pray ko yan. Monday pa naman po, no? Friday po yung aming gawain men's fellowship. Tapos po niyan, dumating ang Martes. Sabi ko, Lord, wala pa. Pray pa ulit ako. Lord, please, bigyan mo ako 100 lang, Lord. Kahit walang pamasahin, lalakarin ko na lang yan. Agad dumating po yung Webes ng gabi. Sabi ko, Lord, wala. Sabi ko, okay lang, Lord. Baka siguro, ito yung kalooban mo. Alam mo, nung men's fellowship na, nagaling ko po ng pagkatapos po namin magtinda, kasi nagtitinda lamang po kami, no? Takbo ako, 6 o'clock. Lakad lang po ako, pero medyo malayo-layo po kasi lalakarin po noon, 1 hour po yun. It took walking for 1 hour. So, ito na. Matakbo ko, nag-umpisa na yung gawain. Pagkat ko po, second floor, pakagaling ko po yun, nag-preach na yung guest speaker po namin. Tandaan ko pa po yun, si Pastor Mergar. Yan. Tapos sabi niya po gano'n, pagpasok ako, sama ng tingin sa akin, Pastor, kasi nakadistract yata ako. Mihingal na ako ng pawis na pawis ako. Sabi niya, Brother, hindi ka dito, nakupuntahin. Sabi ko na nga ba, yung mali. Kasi kung sa akin talaga, makulit mo talaga late. Hindi ka tulad dito, pwede late. Sa amin po kasi doon, sabi ng Lord, pag sinabi sa amin ng Lord na huwag ka manilate, hindi kami talaga manilate. Bawal. Eh ako lang yung late. Tinawag ako, Brother, hindi ka dito. Tumanyo ka sa harapan. Sabi ko, patay. Ito na. Inabitan ako ng pastor, bumaba sa ako, sabi niya dito sa akin. Parang dito. Kanina, nung bakit ka, pagpasok mo parang, kinabahan ako. Sabi ko, bakit siya kinabahan? Tapos sabi niya gano'n, kinamusap ka na, Lord, nakita kita, mukha kang walang pera. Hindi gano'n sa akin. Kasi mukha talaga mo walang pera po. Pero ngayon, gano'n pa rin naman. Mukha lang may pera, pero wala talagang pera eh. Hindi na may Diyos. Tapos sabi niya gano'n, kunin ko lang. Kala ko nagsuhol ng polis eh. Ginamit niya sa akin, sabi ko gano'n, Lord, totoo ko talaga. Sabi ko, hindi talaga mabibigo sino mang nananalig siya. Sabi ko na, eh ganyan, sakto-sakto, may ganito, yan, no? Kaya lang, ito po, Maria eh. Tinulog ko ngayon, ano ko? Pag sige po, pagbagsak ko gano'n, kasi, 1,000. Sayang, dapat pinakapin ko ba? Sa isip ko lang yun, pero Lord, ito, napangako ko ito. Oo, yan lang napapangako ko. Pastor, meron po kayong bagya. Hindi. Sabi ko daw sa pastor, sabi ko daw, bakit nilagay mo, brother? Sabi niya, kasi ito pa yung pray ko sa Lord eh. Sabi ko, basta gusto ko po talaga magando. Gusto ko magtahit sa... Totoo po yan. Nilagay ko. Tapos pinaupo niya na ako. Pag-upo ko po doon sa upuan, tapos yung gawain, pag-uwi po natin, eh madali na po ako kasi hindi naman, naging o'clock na po ng gagawin. Eh wala naman po akong pamasahe. Takbo po ako pababa. Sige po, tuloy po ako. Takbo ako sa baba. Eh, nahabol na naman ako ni Pastor. Ang balik ng Pastor na yan, hindi ka tulad ng Pastor nyo dito eh. Hindi nakahabol. Hinabol ako sa baba, sabi niya, uwi ka na. Sabi ko, opo. Eh, sabi niya gano'n, ikaw lang mag-isa, atid mo kita, sabi niya gano'n. Sabi ko, huwag na ko. Eh,
Kasi kaka pa nung Toyota Innova, yung bagong Toyota Innova pa po nung araw. Nung araw pa po yun, kaya yung 1K na yun, ang laki na po nun eh. Tapos sabi niya, gano'n, hindi na kita. Pagdating po sa bahay, pagbaba ko doon, sandali, brother, hindi mo muna dito. Tandaan niyo, ang kesesa ay kesesa, at ang sa Lord ay sa Lord, at ang sa'yo ay sa'yo. Sabi niya gano'n sa akin. Inabutan niya na naman po ako. Pag-abot niya po sa akin, salamat po. Siyempre, hindi ko tinignan, ano? Kasi nakakaya naman, mukhang pera ba ito? Hindi ko tinignan, binulsa ko agad. Tapos, tuwan-tuwa po ako doon, pag-harap kay Sister Mary, inabutin niya. Magkano? Sabi niya, 1.5. Uy, tumubo pa! 1K lang yung nilagay ko, tumubo pa ng 500. Di ba? Kasi alam niyo po, ang kapatigan po dito, pag buo sa puso mo, yung pagkakaloob mo, nagtabi ka sa Panginoon, hindi papayag ng Lord na mawawalan ka. Kasi mabait pa po ako nun eh. Mabait pa po kasi ako nun. Kaya ang biyaya po ng Lord, tandaan po natin, pag tayo marunong talaga sumunod sa Panginoon, pinagpapala po talaga ang buhay natin. Kaya nga doon ang submit your life into the subject of sin. Kailangan po matuto po tayo sumunod sa Panginoon. Now, continuing sin is surrendering life to Satan. Pagpatuloy po na pinamumuhay po natin yung mga bagay na makasalimutan. It is subject for sin. Naalam po natin na buhay po natin ay nakasuko sa kasalanan. At kapag nakasuko ka sa kasalanan, at lagi ka namumuhay dito sa mundong ito, nang hindi mo, kumagay parang, you don't want to separate your life into the worldly system. Talaga mabubuhay ka talaga sa kasalanan. Kahit na ayaw mo, mabubuhay ka sa kasalanan. Kaya nga, we must submit our life to Jesus. Para lang sa ganun, Jesus will control everything into us. Siya po yung kapag maglilinis po sa atin, maglalayo po sa atin sa kasalanan ng mundo na ito. Sabi po ng 1 John chapter 3 verse 6, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. So, ibig sabihin po nito, if we know that sin is against God, if we know that sin wages is death, iiwasan mo yan, lalayuan mo yan. Amen. At alam po natin, na pakikiisa natin sa sanlibutan ay pamumuhay sa kasalanan. Ang sabi sa atin ng Lord, ililipat na tayo sa liwanag mula sa kadiliman. At tayo meron ng buhay na walang hanggan. Alam natin mga kapatid sa Panginoon, matapos tayo maliwanagan, hindi na tayo nagbabalik sa kadiliman. Amen. Kaya gusto ko ng Panginoon kasi ma-separate po tayo sa mundo na ito. At mabuhay po tayo na nakaayon kay Yesu Cristo. And thus, number 3, to surrender to the Savior. Isuko natin yung ating sarili sa Panginoon para hindi po tayo mapasailalim sa kasalanan, sa kadiliman ng mundo nito na umaalipin po sa atin. Kapatid sa Panginoon, kapag ang isang tao, after receiving Christ Jesus, hindi niya isinuko na buo yung buhay niya kay Yesu Cristo, still nagabuhay pa rin siya sa kasalanan. If you want to acknowledge daily your life into Christ Jesus, still you are living into sin. Amen. Dapat sa umaga pa lang, Lord, ipinapahawa ko na sa iyo, itong paghapon ko ito. Lahat ng gagawin ko, Lord, I acknowledge you. Control. Ayusin mo. Ikaw ang gumawa. Whatever plan, whatever decisions I have, whatever on my mind, whatever on my side, whatever I hear, gusto ko galing sa iyo. Amen. Alam niyo, dapat dinideklara po natin yan. Pag-gising pa lang sa umaga, start the day in Christ Jesus. Not starting your day to drink coffee and thinking for every worry that you have. Kuminsan ganun tayo eh. Pagkakapi ka sa umaga, instead na mag-relax ka, pero ang iniisip mo, yung babayarin mo, yung problema ng pamilya mo, yung kakulangan nyo, yung emptiness nyo. Bakit hindi ka magmuni-muni muna sa Panginoon, nakipag-usap ka sa Panginoon, habang nagkakapi ka, nagpa-pray ka, nagbabasa ka ng words of God. Amen. Amen. Dito nga, alam nyo, ginagawa namin dito yun eh. Nagkakapi kami dyan, nagpapagdasal kami dyan, pero sila ayaw nila. Ayaw nilang share man. Tahimik lang sila. Hindi gusto nila. Joke lang yun. Naniwala naman po kayo. Yun yung first thing in the morning that we need to do.
to acknowledge God in every life that we need to do daily. Kapatid sa Panginoon, huwag mong hindi gagawin yung bagay na yan. Yung devotion natin sa umaga, yun yung pagpapakita na tayo po'y nagsusuko na buhay sa Lord. Hindi mo ba yung pagkagising mo ng umaga, magbibihis ka na, ready to go into your office, ready to go into your job, into your work, into the place of your study. Come on. Hindi po yun yung pagsuko sa Panginoon. Kapag nagsuko ka na ng buhay sa Panginoon, always talking and speaking to God. Amen. Lagi ka muna makipag-usap bago ka lumabas ng bahay para ingatan ka. Dahil yung testimony po ng sister, iningatan siya. Ang nabanggalang yung kanyang sasakyan pero siya hindi. Praise the Lord. Amen. Pinapakita lang yung security ng Lord sa atin, yung protection ng Lord sa atin. Amen. Na kapag inuna mo ang Panginoon sa buhay mo, uunahin gawin ng Diyos. Amen. Pag hindi mo inauna ang Diyos sa buhay mo, makikita mo lahat ng mga bagay sa buhay mo wasted. Sayang lang. Kahit sabihin mo, mag-earn ka na mag-earn ng maraming pera, sayang lang, hindi ka matutungan. Pero kapag dating sa Diyos yan, gusto ko na malaman mo, may i-enjoy mo a single cent of your money. May i-enjoy mo yan, sasabihin mo, ang sarap pa na magpala ng Diyos. Minsan kumita ka na ng 100,000, 500,000, 1 million, pero parang sabi mo, wala naman nangyari. Tumaan lang sa kamay ko. Hindi man lang dinalaw ang wallet ko. Amen? Bakit? Parang dumapo lang sa kamay mo, hindi man lang pumasok sa wallet mo man lang. Kahit 3 days man lang. Wala na agad. Dahil mga nakarelate ko. Yung pera pagsweldo na ano sa kamay, punta na agad sa kapitbahay, bayan. Kaya pati yung mga bata dito, sabi, bayan, utang, bayan, utang. Ganun na yung mga sinasabi. Kasi alam na nila yung kinukwento palagi ng mga nanay nila. Hindi na natatabi yung mga nanay na ano dito. Hello? Kaya nga, mas maganda, early in the morning, talk to God. Pag-usap ka sa Panginoon, it is some kind of our surrendering to our Savior. Those things which glorify Savior. Yung mga bagay na yun yung makakapag-parangal sa ating Panginoon. Romans chapter 6, verse 13 ulit. Huwag na ninyong ipaghilalim sa pangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan ng kabutihan. Maging kasangkapan na po tayo ng kabutihan. Yung pakikitungo natin sa kapwa natin, kailangan mag-cause sa kanya ng kabutihan yun. Sa kapitbahay natin, mag-cause ng kabutihan yun. Sa mga kapatiran, kailangan mag-cause ng kabutihan yun. Amen. Yield your members to Him. Ibig sabihin, dapat lahat po yan, ikapit natin lahat sa Panginoon po yan. Amen. Ano po yung mga bagay ngayon? Your voice, gamitin mo yan sa Panginoon. What good if not surrender to God? Kung hindi mo gagamitin sa Panginoon yan, anong ganda ng boses mo? Wala, sayang lang. Your being, what good if not surrendered? Kung sa iba mo, ilinalakad yung paa mo at hindi sa pangangalat ng mabuting balita ng Diyos. Your talent, what good if not surrendered? Kung yung talento mo, hindi mo ginagamit, yung pagsasayaw mo, sabi nga po ng iba, nabibigyan ka ng talent, gamitin mo. Saan mo dapat gamitin yan? Sa Lord, to glorify God, your life. What good if not surrendered? Kung yung buhay na ginagamit mo lamang sa pagkita lamang ng salabi, sa pamamuhay lang sa mundang ito, sa pag-enjoy lamang ng kalayawan ng mundang ito, kung hindi mo naman ginagamit sa Panginoon, what good if not surrendered? Kaya nga lahat ng mga bagay sa buhay natin, we must surrender it to God. Isuko mo sa Panginoon. You are servant to whomever you surrender. Kung kanino mo isinusuko yung buhay mo, you are the servant of God. Amen. Kung sa pera mo isinusuko, araw-araw ang buhay mo, you are a servant of money. Amen. Kaya nga kapatid sa Panginoon, mag-ingat po tayo. Kasi we are a servant of God. Every one of us. We are not only a member of this church, but a servant to the Most High. A servant to our Savior Christ Jesus. Kaya yun yung dapat na makita po sa atin. Servant of the blessed, servant of Satan. Pagka tayo po ay nasa kalayawan ng nalaman, ibig sabihin niya, you are servant of Satan, but servant of Savior are overcomers of sin. Amen. Pagka naglingkod ka sa Panginoon, doon mo lang ma-overcome yung sin of the world.
Kaya nga, Jesus is very important to every one of us. Kung wala si Jesus, you can overcome sin. Mananatili ka sa kasalanan. Sabihin mo man palagi sa sarili mo, magbabago na ako, magbabago na ako, lalayo ako ng kasalanan. Without Christ Jesus as our Savior, you cannot overcome your sin. Kapatid sa Panginoon, hinihiling ng Panginoon na ang buhay po natin, ilapit natin sa Kanya. Isuko natin sa Panginoon. Huwag mong isuko sa ibang bagay ang buhay mo. Surrender it all to God. Amen. Dahil ang Diyos gusto niya talaga. Kaya ka tinawag ng Panginoon to be a servant to Him. To be a servant to our Savior. Dahil kahit gusto ng Panginoon na tayo po ay maglingkod sa Kanya, alam niyo po bakit? Kasi gusto niya na ma-overcome mo lahat ng kasalanan. Naalam naman po natin, He overcome already the grave. He overcome through the cross. At kung hindi po natin ipapasailalim o isuko ang buhay natin kay Kristo, hindi magaganap yung manifestation ng mga bagay na yun na ginawa niya para sa iyo. Tayo ba nga magsimayo? Sa oras dito kapatid sa Panginoon, kung may mga bagay na hindi ka maintindihan pa sa buhay mo ngayon, bakit hindi mo isuko ang buhay mo sa Lord para maintindihan mo? Huwag mong ipilit yung gusto mo. Dahil kapag pinipilit po natin yung gusto natin sa naman lamang, may naghihintay na kapahamakan po dyan. Kapatid sa Panginoon, lahat ng mga bagay na nagtatanim ukol sa mga bagay sa naman ay aani ng kamatayan. Tandaan po, mga kapatid sa Panginoon, kapag isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, aani ka ng buhay na walang hanggan. And all the blessing will follow into your life. Hindi mahirap po kasi magana ang buhay. Especially if you know Christ Jesus. Isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Kung alam mo, nagpuno ka na ng kasalanan ng sa liputan na ito at nakakalimot ka na sa Panginoon, nawawalan ka na ng panahon sa Panginoon, bakit hindi mo pa lumaligid na maisuko yung buhay mo kay Kristo? Masarap po na ang buhay na kay Kristo. Gusto ko po malaman po ninyo sa kapag magpunta, hindi ka makakamba, hindi ka matatakot, kahit na dumaan ka into the valley of death, there is no fear of evil. Kapatid sa Panginoon, ang sarap na magsuko ng buhay sa Panginoon. Gusto ko sa oras na ito, Panginoon, ipunin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Kami mga makasalanan, Panginoon. Kami mga nagulang sa iyo. Kami na nawawalan ng panahon na magbigay sa iyo, Panginoon. Pero ano po kami magsuko ng aming buhay? Pero ano po kami, Panginoon, na lumapit sa iyo? Panginoon, hindi na yung mga araw-araw na ginagawa, Lord. Pero ano po magsuko ng aming mga kapatid na itawgan? Lord, teach us to have the spirit of humbleness, O God. Para sa ganun yung pride, Panginoon, na nag-hold back po sa amin upang yumuko sa iyong magandang harapan. Napapagpakumbaba sa iyo, Panginoon, to show our surrendering life. Panginoon, sa oras na ito, Lord, inilalapit ko po sa iyo ang aming mga kapatid na ito, God. Pagtatagumpayin po sila, Panginoon, sa pagpapakumbaba, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na magtatagumpay kami. Sa pagsuko ng aming buhay sa iyo, Lord, alam namin, magtatagoy kami, Panginoon, na magandang bagay sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. This Lord, teach us to surrender our life to Jesus, our Savior, our Master. Panginoon, hinihiling ko na sa oras na ito, Lord, isusuko namin, Panginoon, ang aming buhay sa iyo. Isipin mo yung mga bagay. Yung mga bagay na nagtatayo sa Panginoon. Bakit hindi mo
puso mo sa Lord. Come on, church. Kung mayroon pang konting pintig sa puso mo para kay Kristo, bakit hindi mo isuko? Hintay ka ng Panginoon. If you want to surrender your life to Him and to be an instrument of His goodness, inaanyayahan kita din sa harapan nito. Sino ang gusto magsuko ng kanyang buhay sa Panginoon? Inaanyayahan ka ng Diyos dito sa harapan. Papanalangin kita. Upagkatayan ka, patubayan ka ng Espiritu ng Diyos. Kung meron ka ng mga nagagawa ng mga nasuka sa araw-araw sa buhay na ito, kapag hinihintay ka ng Panginoon, isuko mo sa Kanya. Kung nag-aalinlangan ka sa kalagayan mo ngayon, sa relasyon mo ngayon sa ating Panginoon, come on, isuko mo sa Lord. Kailangan ka ng Panginoon sa oras na ito. Surrender it all to God. Hindi mahirap magsuko ng anumang mga bagay sa buhay natin, sapagkat ang Diyos is always open arms for us. Bukas palagi ang pintuan ng Diyos. Bukas palagi ang puso ng Diyos. Hinihintay ka niya. Come on, please, go forward. Sa oras nito, kapatid, hinihintay ka ng Panginoon, inaanyayahan ka. Itinutuloy kami ang kanyang anak. Itinutuloy ka ng Diyos na ito sa oras na ito na sa Kanya. Only if you are willing to surrender your life to Jesus, yung kaabalahan mo, isuko mo sa Panginoon, and God will take away. Aayusin ng Panginoon po yan. Kung nahihirapan ka na magbigay ng panahon, ipangpanig yung init at alab ng iyong pag-ibig sa Panginoon, God will take away. Gagawaan ng daan ng Panginoon sa buhay mo para ayusin ang mga bagay na yan. Come on. Sige, kausapin mo ang Panginoon sa oras dito. Alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na pinagdaraanan mo. Alam ng Diyos kung ano yung kahinaan mo. Alam ng Diyos yung mga nagagawa mong pagkakasala. Huwag ka mahiya. Mas nakakaya yung hindi marunong humingi ng tawad sa Panginoon. Mas nakakaya yung hindi lumalapit sa Diyos. Mas nakakaya yung mataas ang pride pagdating sa Panginoon. Ang gusto ng Lord, yung pagpapakumbaba ka na humihingi ng tawad sa Diyos. Batid natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Batid natin na ang Diyos na ito hindi nagkulang sa bawat isa sa atin. Kahit sino ka pa man, kahit ano ka pa man, inibig ka na ng Diyos. Mula sa sino pang punan pa ng iyong mga magulang.